Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Ayan, nasa Negros Island po tayo para sumama at makiisa sa pagtitipon ng mga local leaders and community leaders natin dito sa Negros Island, partikular po sa Dumaguete City. At dito pag-uusapan po mamaya ang patuloy na paglago at paglawak ng ating mga community organizations at ng ating mga initiative para mabigyan po ng lakas at tibay ng paninindigan at pagbubuo ng kanilang hanay ang iba't ibang mga sektor na nandito po sa Negros Island. At ang grupo ng Kampilan, katipunan ng mga mamamayan para sa bayan, ito po ay binubuo ng mahigit 25 organizations nationwide, ay tumutulong po sa pagkakaroon ng ganitong mga pagtitipon. Kaya tayo po ay sumama sa grupo ng Kampilan, kasama po sina Congressman Jing Parasno, dating political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte, at iba pang mga grupo na nandito po sa area ng Negros Island and Cebu na magkakalapit lang. Ayan. At yun nga, kahapon nadaanan natin ang isang flood control area project na hanggang ngayon po ay hindi pa nakaka-recover. Halos hindi na gumagana ang mga breakwater nung tayo po ay papunta dito sa Negros Island venue natin. Ayan. So, malaking problema po yun kasi pag pumasok ang tag-ulan at mga pagpasok ng mga bagyo na may dalang malalakas na pag-ulan, ay vulnerable na naman ulit ang lugar na ito para po sa pagbabaha. Yan po, ganyan kalunos-lunos ang epekto sa komunidad, sa kalikasan at sa buhay ng ating mga kababayan ang pagkakaroon po ng naturang anomalya at iskandalo ng malawakang korupsyon at pandarambong na nagaganap o naganap pa sa panahon na ito ng gobyerno nila Marcos at nila Romualdez. Pag-usapan po natin ngayon, mga kababayan, itong kahambugan at mga sobrang kaarogante na magkakapatid na Erwin at Raffy Tulfo na umaasta na hindi parang mga tunay at tamang senador. Tama ba? Hindi tunay at hindi tamang mga senador para sa Republika ng Pilipinas. Ang Senado po, ang tradisyon yan sa Roman Empire, ay parang ikaw ay isa sa mga statesmen o tinagurian na mga elders of society. Pag sinabing elders of society, ang ibig sabihin po, ikaw ay mayroong kakayanan para magbigay ng guidance at advice sa gobyerno upang maging maayos at magiging makamamayan at may kabuluhan sa estado ang iyong mga pagpapahayag, ang iyong ginagawa. Kaya nga, Senado, which means elders or the statesmen of the civilization or of a particular society, particularly during the time of the Roman Empire. Okay. Itong pahayag ni Raffy Tulfo na iniinsulto niya si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, malinaw po na isa itong pangbabastos. Sapagkat malinaw ang kanyang mga pahayag ay parang personal na mga diferensya ang nagaganap sa Senado, which is not true. Sapagkat alam po ng mga mamamayan na ang punot dulo, ang ugat ng pagkakaroon ng kaguluhan sa Senado ay ang pangingialam at pananabutahe na ginagawa ng Marcos government sa Senado, sapagkat nais ni Marcos Jr. at ng kanyang grupo sa sindikato na kanyang kinasasangkutan sa pangungulimbat at pangungurakot sa kabanang bayan na siyang itinuturo ni Ginoong Saldico at ng marami pang mga testigo ay mapagtakpan nang sa pamamagitan niyan ay hindi mabubuksan muli ang tunay at makatotohanang Senate Blue Ribbon Committee investigation. Yan po ang dahilan kung bakit nininervyos
nagpa-panic attack po si Ginoong Marcos to the point na hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. To the, umaabot na siya sa punto na may mga blackmail na, pananakot, panggigipit at panunupil. Yung attempt na mag-blackmail kay Senator Jingo Estrada at itinuturo ng mga sources of information na ang asawa niya ang nagni-negotiate kay Jingo Estrada. Mawawala ang kaso mo, hindi na itutuloy yan, basta tumawid ka dito sa grupo ng onsihan senators. At kung hindi ka magko-cooperate, makukulong ka talaga. That kind of serious information, hindi man lang ito binatikos ng mga senador na kagaya po ng mga maiingay na mahilig mag-grandstanding o magpabida. Like si Risa Hontivirus, si Kiko, wow, Dagat Pangilinan. Itong mahilig magpostura na crusader dati, ngayon ay defender ng mga kabulukan sa gobyerno ni Marcos, itong si Ping Lacson. Tahimik lang. O yun ang nangyari po, itong Tolpo Brothers, na kung pumustura ay ang tapang-tapang, yun pala ang matapang sa kanila, ang kanilang apog dahil posturang walang hiya, kaya ang tapang ng apog. Pag sinabing matapang ang apog, hindi ka nakakaramdam ng hiya sa iyong pinaggagawa. Imagine you should be the elder or one of the elders, one of the statesmen na dapat nagbibigay ng guidance o mga pagpapaliwanag ng tama hinggil sa nagaganap sa ating bansa, sa mga pangyayari sa ating lipunan at kaganapan sa gobyerno, ikaw pa ang pasimuno ng pang-uupat ng kaguluhan. Ayan. So nakulong si Senator Jingo Estrada. Ngayon, pinaghahanap ni Marcos at ng kanyang mga tauhan sa NBI, sa Philippine National Police, si Senator Bato de la Rosa. Mga kababayan, bagamat walang local criminal cases, wala ding local issued warrant of arrest from the court at questionably pa sa Supreme Court kung valid at enforceable ang ICC arrest order, pinapahanap na parang may kasalanan si Senator Bato de la Rosa, kaya dalawa sila hindi na makakapag-participate physically sa mga plenary debates and plenary voting sa loob ng Senado. And now, reduced to 10 ang bilang nila dahil lumipat na rin po si Cheese Kilay Escudero, naging duwag, naging bading ang kanyang style. No? Pag sinabing bading, malambot ang kanyang mga pamamaraan ng pagharap dito sa tinatawag na krisis. Hindi natin sinasabi na pagbading, walang paninindigan. Yan po ay figure of speech. No? Si Cheese Bading, Cheese Bakla, yun ang mga nakikita natin, or may Cheese Hudas din, na mga pag-issue ng mga katawagan sa kanya. Dahil natatakot siya na itulak ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Sa pagkakasangkot niya sa mga anomalya ng maleta, itong mga partidahan ng pinagnakawan sa pundo ng bayan na naging isa sa mga major players ng collection, warehouse, and distribution ng mga mali-maleta, tuni-tuniladang pera ay si Saldico. At itinuturo nga ng mga ebidensya at testigo na marami ang nakakuha ng maleta. Even itong Tulfo group, no, itong si Erwin Tulfo, ay isiniwalat ng dating mga sundalo na naging security detail personnel ni Saldico na nakatanggap ng 8 maleta. Now, going back dito sa pangyayari ng paghahamon ni Erwin Tulfo na aarestuhin niya ang sino man ng mga senador na magsasagawa ng Senate Blue Ribbon Committee investigation sa ilalim ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. May pagbabanta na kokwelyuhan niya, kakaladkarin niya, at kung ano pang mga kabastusan at kahambugan ng pagpapakita ng isang arogante na uri ng pagkatao na hindi nababagay sa isang matino at matuwid na senador.
unprofessional, immature, at asal maton. No? Yung mga maton, yung may mga mahilig ka manggulo sa barangay, nang bubugbog ka, yun pong gusto niyang i-project ni Erwin Sylvester Stallone Tulfo. Balikan natin itong kanilang mga ginagawa, no, na mga paghahambog at pagmamayabang. No? Sabi niya, kakalad ka rin niya kung hindi susunod sa kanya sila Senator Cayetano, sila Senator Marcoleta, at mga iba pang mga senador. Aba, di tinanggap ni Senator Robin Padilla ang kanyang hamon. Sabi ni Senator Robin Padilla, sige, gagawin mo yan sapagkat sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing ay check na 100% dadalo ako. Ayun, so ibig sabihin, the challenge has been posed. Gawin mo, Erwin Hambog Tulfo. Dami niyang bansag, no? May Bendalo Tulfo, may Erin Sylvester Stallone Tulfo. Ito yung mga ginawa niyang kabulastugan, no? Na kung umasta siya ay parang santo-santuhan. May tawag sa kanya si Red Ribbon Committee Chairman dahil sa aligasyon ng mga former soldiers na to, ng mga dating security sa side ni Saldico na nagdi-deliver ng pera, ay alam nila at nakikita nila o nasaksihan nila kung paano pinaglalaruan na parang merchandise, no? Kalakal ang mga babae sa pagpapakita ng macho gigulo na image ng magkapatid na Tulfo na to. At kumakalat nga, no, may isa pang video clip, I think sa Green Hills, San Juan ito, na kinukumpronta si Erwin Bendalo Sylvester Stallone Tulfo ng kanyang mga kapitbahay sa parang homeowners association meeting. Hindi siya makasagot, natameme. Sinisermonan siya ng kanyang mga kapitbahay, mga kababaihan. Ay hindi natin nakuha ang buong video clip, pero kitang-kita na ina-address siya na Mr. Senator. No? Kasinungalingan ang pinagsasabi mo, Mr. Senator, kinokonfront siya. Pwede ka naming sampahan ng kaso ng libel. Madaming konfrontasyon doon. At kitang-kita na tinitingnan siya ng mga tao na parang iba sa kanila. Na iba talaga. Mantakin mo, convicted yan sa 2 counts of libel with the confirmation of decision affirmed by the Supreme Court twice. 2 counts niya na convict. Pero hindi pa nakulong. Siguro, nagmaniobra mga abogado, nagbayad lang, nagpenalty. Pwede daw yon, sabi ng mga lawyers, na sa libel, pwede lang, penalty lang ang hilingin mo sa korte. Pero ang libel po, o pagsira sa pagkatao at dignidad at dangal at honor ng iyong kapwa-tao, ay pwede pong na may malisyusong intent, qualified as crime of moral turpitude. Pag sinabing crime of moral turpitude, may epekto yan sa karakter at pagkatao mo. At hindi ka kanais-nais na karakter ng tao. So, ang crime of moral turpitude na libel na may conviction, dapat hindi po siya na-appoint. Kaya siguro hindi siya na-appoint at na-confirm or hindi siya na-confirm nang siya ay pinasok ni Marcos Jr. bilang secretary sana sa DSWD. Maliban pa doon sa pagdoktor o pagpeke ng kanyang US passport. Mga kababayan. Ang pangalawa, ang crime of moral turpitude, hindi ka rin pwede, hindi lang ma-elect or hindi lang ma-appoint, kundi hindi ka rin pwede maging kandidato. Pero pinalusot siya ng mga sindikato sa COMELEC. Itong si Bendalo Tulfo. Kaya nakakandidato siya. Anybody convicted with finality of moral turpitude ay hindi ka pwede kumandidato, pero lusot. No? Ang dami po niyang ginawa, yung mga pagpeke ng pangalan niya, Erin Sylvester Stallone Tulfo. Diba? Inamin niya na rin yan na ginamit niya yung peke na pangalan, hindi naman siya talaga yon. At ngayon ay nabisto siya na
nakakuha siya ng US passport and US citizenship dahil sa fraud o pandaraya na ito. And many more. Minura-mura niya rin ito dati sa kanyang program sa television at radyo. Si dating General, Chief of the Army, General Bautista, Rolly Bautista, naging Presidential Security Group Commander ni Pangulong Duterte at na-appoint bilang DSWD Secretary. No, tinawag niyang ulol, ingungod-ngod kung mukha mo sa basin, sa inodoro, mga ganun ba? Bastos. Kaya tinanggalan ito ng security detail ng mga na PNP at may mga dating sundalo pa yata dyan, o mga sundalo. At nangatog ang tuhod nito at nangatog ang bayag niya nang nakalaban niya ito at binastos niya ng tudo si General Rolly Bautista na naging DSWD Secretary. No? Dahil hindi magpa-interview sa kanya, binastos-bastos niya. So dati na, yun sinasabi palagi ng partner ko na si Ma'am Lorraine sa aming programa sa Laban Kasama ang Bayan at pati po sa programang Bigwas ng Agila 2.0, character is destiny. Ang pagkatao at karakter ng isang tao ay kanyang pinipili at yan ay nakatakda sa kanya unless ay babaguhin niya ang pagkatao na ito. So, character is destiny. So, kung masama ang ugali mo, hambog ka, at matapobre, at mapagsamantala o mapag-alimura sa mga babae, o ikaw ay hambog at arrogante kapag may kapangyarihan, at hindi ka kumikilala ng tinatawag na salitang mapagkumbaba, bit mo yan kahit senador ka na. Similarly, ganyan din po kay Erwin Tulfo, kay Rapi Tulfo na kapatid niya. Marami din po ang reklamo sa kanya na pinagkakakitaan di umano ang buhay kwento ng mga mag-asawang away at dinadramatize para maging kapital sa kwento na kumikita sa kanyang programa. At nagamit niya ito para sa kanyang politika. So obviously, itong hambog-hambugan at arogante na mga diskarte na magkapatid na Tulfo ay nagpapakita na hindi sila deserving dyan sa Senado. Malinaw naman po ang ginawa nila eh. Ang nakalagay sa saligang batas, majority of each house of all their members. Pag sinabing each house, we're talking about the House of Representatives as well as the Senate. Kasi we have a bicameral system of legislative body or legislative branch. Pag sinabing bicameral, dalawa po ang kapulungan. Magkahiwalay pero co-equal sila at mayroon silang mga functions na magkakadugtong subalit independent. Kaya bicameral. No? So, ang House of Representatives, yung tinatawag natin mga congressman, doon sila. Ang mga senador, ito naman sa House of the Senate. Yun. So, ang sinasabi sa konstitusyon, very clear sa 1987 Constitution. Dahil may 1987 Constitution na po, ang iba pang mga batas o mga pananaw ay hindi pwede nasapawan o mangibabaw pa sa 1987 Constitution. The 1987 Constitution right now, o ang saligang batas, na nabuo at napagkasunduan at na-affirm ng buong mamamayan at ng buong Republika ng Pilipinas noong 1987, mga kababayan, ay ang pinakamataas na batas. Walang pwedeng umiral na batas na ipapasa ng Kongreso o anumang mga kautusan ng Pangulo o anumang jurisprudence ng Korte Suprema na mangingibabaw pa sa Constitution. Ang konstitusyon na umiiral at kinikilala ng buong Republika ng Pilipinas, ng buong mamamayan, ng buong instrumento ng gobyerno, ang siyang pinakamataas na batas. So yung mga 1949 theory or doctrine based on the 1935 Constitution, ang lahat na yan ay sinapawan na at na-overtake na ng superiority ng otoridad at kapangyarihan
ng mga pag-iral ng Constitutional Guide and Framework ng 1987 Constitution. Alam ng lahat ng abogado yan. At kahit hindi abogado. Only the present Constitution is the supreme law. And all laws past or present or jurisprudence na pananaw sa korte ay dapat hindi sumasalungat pagkos at hindi rin sumasapaw bagkos ito ay nakapaloob sa tamang framework ng ating kasalukuyang konstitusyon. Ang nakalagay po dyan ay majority of the members of each House of Congress shall compose the quorum. Ano ba ang majority? Ang majority in mathematical definition is divide into plus 1. So kung 24 divided by 2, 12 senators plus 1 senator, the quorum should be 13. Hindi po yan inimbento ni Alan Peter Cayetano o ng grupo niya ng mga senador. Hindi po yan interpretasyon ni Ka Eric. Malinaw na nakalagay po yan sa saligang batas. That the quorum shall be composed of all the members, majority nito, of each House of Congress. Klaro. So ang quorum is very important. Why? Because it requires the legitimacy, legal basis, and validity of the acts and processes of a particular legislative body. And for that matter, it applies to Congress. Ibig sabihin po, magiging walang bisa, walang otoridad kung walang quorum. So dapat, nakuha nila muna ang 13 na mga senador bago nila ideklara ang order of business. Hindi po pwede yan kasi nakalagay nga majority of all the members of each house, bawat isa. Separate man yan, pero co-equal. Ayun. So kung there are 312 members of the House of Representatives, ang quorum niyan is 157 at the minimum. Ayun, para makapag-session ka. Yan ang quorum. Ayun. Hindi po ito naintindihan ng mga kapatid na Tulfo at ng grupo nila ng 12 Judas. Because they have a different intention, they have a different motivation. Ano pang intention nila? Sabotahin ang majority rule na na-establish ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano when Senator Bato de la Rosa and Senator Jingo Estrada were still present. Para ma-overturn at ma-overrule ang naturang desisyon na nag-elect kay Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, kay Senate Pro Tempore Loren Legarda, sa Senate Sergeant at Arms at sa Senate Secretary, there must be another 13, not only quorum, but also as majority of the senators who shall elect the officers. Therefore, wala ng quorum, wala pang majority power and authority ang ginawa na pagtitipon-tipon ng 12 Judas nang tumawid sa kanila ang pang-12 nilang Judas na si Chis Escudero. Judas, bakit? Hindi po sila tapat para ipagtanggol ang kalayaan ng Senado. Sila po ay partisan to the interest of Marcos and Romualdez at ng grupo ng mga itinuturong sangkot bilang mastermind sa paglalarga ng sistematikong korupsyon at malawakan at malalimang pandarambong na nagaganap sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Itong 12 Judas, kaya sila tinatawag na 12 Judas, they would like to prevent the reopening and resumption of the Senate Blue Ribbon Committee because mabubulgar at sasabog ang malaking iskandalo at marami sa mga 12 Judas madadamay. Di po ba? At lalo na si Marcos at sila Romualdez na sila ngayon ang nagsisilbing mga itinuturong mastermind di umano ng mga testimonya at aligasyon ng mga witnesses including si Ginoong Saldico na naging bahagi ng inner circle ng kanilang sindikato. Ayun. So now we understand why character is destiny. Kung hambog, arrogante at
sobrang mapang-alipusta at mapang-alimura ang karakter ng dalawang tulpo na to, si Rapi at si Erwin Tulfo, ay yan po talagang pinili nilang pagkatao. And delikado po yan sa Senado. Sapagkat ang idudulot niyan, kaguluhan. At hindi rin po yan nakakapaglingkod ng tama sa kabutihan at karapatan at kagalingan ng mga mamamayang Pilipino. That is why they are called supposedly Senators of the Republic of the Philippines. Pero ang ginagawa nila, hindi lamang nakakahiya. Ito ay nakakasira sa institusyon ng Senado. At ito ay nakikita ng mga mamamayan. Pero ang pinagmumulan yan, dahil ginagatungan, sila ay pinoprotektahan, sila ay nakikinabang din sa pakikipagsabwatan nila kay Marcos, sa asawa nito, at mismo kila Romualdez. Kita nyo, wala ng kaso si Romualdez ngayon. Inuna pa yung mga senador na hindi naman established pa ang mga kaso minadali ni Boyeng Rimulya. Dahil for the purposes of really destroying the majority direction and authority established na nakikita ni Marcos, delikado siya. At iniugnay niya ito na marami dyan mga senador ay sympathetic sa Duterte political camp. Abangan po natin ang mangyayari sa darating na linggo, magmatyag, maging maalam, manindigan, makilahok para sa pagbabago ng ating lipunan at pagtatanggol ng ating gobyerno maging tama ang pamunuan. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!